Good day, everyone. Today we are going to discuss cybersecurity attacks, concepts, and techniques, specifically module number two. So, first off, what do we mean by attacks, concepts, and techniques? It refers to the ways attackers compromise systems, the ideas behind those attacks, and the methods they use to carry them out. So, when we say attack, it is the intentional attempt to compromise yung confidentiality, integrity, or availability of the system or information. And when we say concepts, these are the fundamental cybersecurity ideas that helps us understand how attacks happen and how systems should be protected. And when we say techniques, um, these are the specific methods attackers use to achieve their objectives. So before we begin, I want you to think about this question. What do you think can happen if a cyber criminal successfully gain access to the computer, phone, account, or network, or to your computer, phone, account, or network? So they might steal information, they may damage your files, pwede rin they will monitor your activities, or they can prevent you from accessing your own data. So ang goal natin today is not simply to memorize different types of attacks. We would want to understand how these attacks work, how can we recognize them, and most importantly, how can we protect themselves? How can we protect ourselves? So let us begin with one of the most common terms in cybersecurity, the word malware. So malware means malicious software. And according to our module na nakikita nyo ngayon, malware is code that can be used to steal data, bypass access controls, it can cause harm, or compromise a system. So think of malware as unwanted and harmful program na papasok sa device mo and magpe-perform siya ng mga actions na hindi mo naman inauthorize. Here are the types of malware. First is spyware. As the name suggests, spyware is designed to spy on the user. Pwede siyang mag-monitor ng online activity mo, mag-record ng keystroke sa keyboard mo, and mag-capture siya ng sensitive information kagaya ng mga banking details. So, if someone secretly records everything you type on your keyboard, including your password, what type of malware might that be? That could be the spyware. Next is the adware. So adware automatically delivers advertisements to a user, often through a web browser. So, hindi lahat ng advertisement ay malware. Of course, hindi naman. Okay, the important point is that yung adware ay isa siyang software na dinesign para automatically ay mag-display ng advertisements. Next, we have the ransomware. So now we have the ransomware, one of the most serious type of malware. Kasi yung ransomware, kinuhold niya yung computer system or parang yung data is parang hold captive until payment is made. So most commonly ang work nito is by encrypting data so that the users cannot use it. So imagine that your computer imagine na yung computer mo inopen mo siya. And then suddenly, yung lahat ng mga important files mo, hindi mo siya mabuksan. And may message na nagde-demand ng payment. So, ang malware na responsible para doon ay isang ransomware. Next is the scareware. So, another type ito ng malware. Ang scareware, ang ginagamit niyang tactics ay scare, yung scaring, pananakot. So, for example, may mag-pop up na window sa computer mo and
it might tell you na infected yung computer mo and may kailangan kang immediate na gawin or i-install na particular program. So tandaan natin, fear can be used as a weapon in cybersecurity because attackers want you to panic so that you act without thinking. Okay? Next, we have the virus. Ay, sorry. Ay, sorry. May nalagpasan ba ako? Ayun, nalagpasan ko si backdoor. Sorry po. So, si backdoor, isa siyang type of malware na ginagamit para makagain tayo ng access at binabypass niya yung normal authentication. From the word backdoor, hindi siya dumadaan sa normal na proseso. So, kumbaga, hindi normal na um, makakapasok siya sa computer mo sa pamamagitan ng iba pang mga application. Ganon. Next is the rootkit. So, itong rootkit is minomodify niya yung system mo. And ito yung usually nagke-create ng backdoor. So, kumbaga, di ba, yung backdoor is nag-access siya ng door or uma-access siya ng system hindi sa usual na pagpasok. So, si rootkit, siya yung ginagamit niya para maging tool para makapasok siya. So, for example, ang usual na way para makapasok sa bahay ay susi. Pero ang ginagawa ni rootkit ay gumagamit siya ng ibang tool para ma-unlock yung door at makapasok yung malware. I hope you understand. Next is the virus. So, let us distinguish or i-ano ko na siya, i-ano ko na lahat, pakita ko lahat yan. Let us distinguish these three important types of malware. Kasi dyan yung parang nalilito kung alin ba talaga ang type of malware ang meron ako sa computer ko. So, gano'n. Ang virus ay isang malicious code na nagre-replicate, nag-uulit, nagkokopya. And ina-attach niya yung sarili niya sa mga executable files. Pag sinabi natin executable files, ito yung kapag dinouble click mo, nag-run or bumubukas. Kunwari, Microsoft Word document. Pag open mo ng document, hindi mo alam na ang laman pala nun ay meron siyang attached na virus. So, pag inopen mo siya, may tendency na kumapit na siya din sa ibang mga files mo sa computer. So, nagre-require to ng interaction galing sa user bago siya maging active. So, kumbaga, kung hindi mo bubuksan yung file na merong virus, hindi naman ma-infect yung computer mo unless nga bigla mo siyang i-run or i-open. Yung Trojan naman, tintago niya yung sarili niya sa malicious dito. Yung Trojan parang tago yung kanyang malicious purpose. Kasi parang siya, it might appear as a legitimate software, pero once na in-execute mo siya, it can perform harmful actions. So, kasama ng link na to ay meron akong i-attach na link na story siya behind dun sa name ng Trojan horse or Trojan, kung saan ba siya nanggaling. So, basically, isa siyang parang story sa Troy na akala nung mga nasa kingdom ng Troy ay parang peace offering siya galing daw sa mga Diyos-Diyosan nila. So, ang ginawa is hindi nila chinek yung laman ng Trojan. So, ang nangyari, dinala nila yung Trojan horse sa loob ng kingdom and then sinelebrate pa nga nila yung pagpasok nun kasi parang peace offering daw siya ng mga parang umaatake sa kingdom nila. So, hindi nila alam na, yun nga, once na nakahanap na ng time or tempo yung andoon sa loob ng Trojan horse, lumabas sila doon ng nung week na yung surroundings. Kumbaga, madaling araw, ganun, tulog na yung mga gwardiya, yung mga tao, na parang walang mangyayaring di maganda kasi parang alam nila peaceful. So parang ganun si Trojan virus or Trojan horse. Mukha siyang legitimate
para siyang software na pwede mo siyang na akala mo safe siyang na-download. Pero once na in-execute mo siya or ni-run mo siya, magkakaroon ano siya, mag-spread na siya ng malware inside your computer. And it is very harmful. So, ang tendency is you cannot do anything but to um, reformat or reinstall your operating system. Next is the worm. On the other hand, ito naman is it can replicate itself from one computer and without ano na yun, without needing a host program to run. So, kumbaga, kapag nag-spread na siya sa isang computer or nilagay mo na siya sa isang computer, kaya niya nang padamihin yung sarili niya kahit hindi ka gumamit ng flash drive. Si virus kasi kailangan pa ng ano ng interaction. Kailangan mo siyang ipasa or i-transfer sa flash drive or sa hard disk and then ilalagay sa ibang computer para mahawaan. Pero yung worm, basta connected siya sa computer network, kaya niya nang kumalat. Ganun. So, um, yeah, yun po ang types of malware and I hope you do understand. Next. Yan. So, now na alam na natin yung mga computer natin ay pwedeng ma-infect. Okay? So, ano ba yung mga um, symptoms na pwede nating makita as warning signs? Okay? So, ilabas ko na yung lahat. Yan. So, it increase CPU usage, frequent freezing or crashing, slower web browsing, unexplained network problems, modified or deleted files, unknown files or programs, unknown processes, programs turning off or changing configuration, and emails being sent without the user's knowledge. So notice na atong mga symptoms na to is hindi naman yan necessary pinuprove na may malware na talaga na present sa computer mo. Pero kapag may mga nakikita ka ng unusual na behavior, kailangan mo nang mag-investigate kaysa i-ignore mo yung symptoms na nakikita mo. Okay? So now we move to kasi natin docs, hindi naman tayo, wala namang sasagot sa akin. Now we move to 2.2 methods of infiltration. So the question here is, how do attackers get into systems? Sometimes they attack technology directly, but sometimes they attack something much easier to manipulate, like people. So first is we're going to talk about the social engineering. Ang social engineering is the manipulation of people into performing actions or revealing confidential information. So instead of breaking through a technical security system, yung attacker is kukumbinsihin niya yung tao na ibigay na lang yung information na kailangan para mak-access siya doon sa system. So yung social engineering na binabanggit natin dito, ito yung in layman's term na sinasabi nating scamming. Okay, kasi 'di ba, ang nangyayari, kakausapin tayo ng isang tao, tapos kukuhanin yung loob natin, tapos sasabihan tayo ng kung ano-anong mga kapag-encourage sa atin na magtiwala sa kanila. And then at some point, manghihingi na sila ngayon ng mga information about or details about sa iyong mga account para ibigay mo sa kanila. Doon na yung nagkakaroon ng attacks. Okay? So, here are common types of social engineering attacks. Iba-iba yan. Yun yung commonly alam natin, di ba? So, number one na common is yun nga, pretexting. Pero wala na yatang pretexting ngayon kasi yung parang sa calls na sila nagka-attack. So, one example nga is pretexting. So, ang attacker, nagka-create siya ng false story and nagpe-pretend siya to be someone else para magkaroon ng, or in order for them na makapag-obtain ng privilege at para makuha nga yung information galing sa'yo. So, for example, someone might pretend na employee siya galing sa IT department and mag-a-ask siya ng question. Ganun.
And then, next naman is what we call the tailgating. Nangyayari to kapag yung attacker, may sinusundan siyang authorized person sa isang secure physical location. So, kung may nagtanong sa inyo na, can you please hold the door for me? Nakalimutan ko sing access card ko eh. So, automatically, di ba, pinapapasok natin sa loob kahit na hindi naman natin talaga sure kung taga doon talaga siya doon sa area na yon. So, for example, way back nung nag-work pa ako sa Clark, meron kaming access card. So, each employee merong access card. Hindi pwede na ikaw lang yung magta-tap ng card and then hahayaan mong makapasok yung mga taong nakasunod sa'yo. Bawal yun. Kasi kailangan na parang ma-register na nag-tap ka or nakapasok ka doon sa area na yon. Kasi yun yung tendency na pwedeng mangyari. Sasabihin lang na nakalimutan yung access card niya, tapos papapasukin mo, eh hindi naman pala siya nagtatrabaho, doon gagawa pala siya ng hindi maganda. So, wag po natin gagawin yun, no? So, kasi, kaya importante din yung physical security. Kaya part siya talaga ng cyber security. Next naman is the um, quid pro quo or quid pro quo. It is another technique po or yung tinatawag nila din na something for something. So yung attacker, nagre-request siya ng personal information sa'yo in exchange for something na kunwari ay magiging regalo. So, ito yung mga nakikita natin possible na example ay sa mall, though hindi naman sila illegal siguro kasi nasa mall sila eh. Pero parang ganun yung idea. So, kakausapin ka, sabihin sa'yo, excuse me, pwedeng humingi ng konting oras mo, gusto niyo po ng tumbler, ganyan, para po makuha yung tumbler na to, i-interviewin lang po namin kayo, ganyan, ganyan. So, meron ako na-experience na ganyan. Tapos sabi, ma'am, baka gusto mo ng ganito, ganyan, for free. Sabi nila for free. O, syempre, gusto ko naman yung for free, di ba? So, lumapit ako, sumama ako sa kanya. Tapos, in-explain nila sa akin yung about sa insurance. Eh, marami akong gastusin. So, sabi ko, eto lang yung budget na kaya kong bayaran. Sasabi, hindi daw pwede. So, ang kailangan nakunin ko sa kanila is annual. So, hindi ako kailangan you have an open mind and huwag kang magpapadalos-dalos. Kailangan mong maging kalmado. Kasi kukuhanin ka nila sa parang binibigla ka nila. So, kapag binigla ka nila, nag-oo ka, magbabayad ka right at that moment na yon. So, ang gusto nila, magbayad ako ng malaking halaga talaga. So, para daw hindi masayang yung iniipon namin ng asawa ko, ganyan. So, sabi ko, ay, hindi po. Sige na po, ganyan. Tapos, alam niyo, hindi nila binigay sa akin yung tumbler na sinasabi nila kasi nga, wala akong binigay in exchange doon sa sinasabi nilang gift. So, ganoon. So, kung kumuha ako ng plan ng insurance nila, doon nila ako bibigyan ng free na tawag dito, na tumbler. So, imagine, kunwari hindi totoo yung insurance na yon. So, example, nagbayad ka ng 50,000. Tapos, kapalit ng tumbler, wag na lang. 'Di ba? Hindi ko kailangan nun. May binibigay naman akong in offer na ganito sana ang gusto kaya kong bayaran pero hindi sila pumapayag. So technically, ibig sabihin, nag-i-scam pa rin sila nun kasi parang may ibang options naman pero yung preferred nila yung mas malaking halaga. Yan. So next is the denial of service. Ang DOS attack is a network attack that interrupts services for users, devices, or applications. So imagine merong website na normally is nagsiserve siya ng thousands of legitimate users. So if an attacker overwhelms the service with malicious traffic or requests, yung mga legitimate users, hindi na nila magagamit. Pag sinabi natin overwhelm service is parang nagkakaroon ng interruption dun sa service. So, syempre, bakit ganito naman lagi yung website nila? Ayoko na nga gamitin yan. So, ganun yun. Next naman is the DDoS, the distributed denial of service. So, pinagkaiba lang na lang nila. Similar lang to ng DOS. Ang pinagkaiba lang ay
distributed, mas maramihan, mas malakihan. Okay? So ano na siya, multiple coordinated sources na siya. So kung yung kanina, device lang na isa, ang DDoS naman ay multiple, maramihan. Kaya siya distributed. And that is why the idea of botnet comes important. Wait lang. Later natin pag-usapan si botnet. Yan. So meron tayong main types of DOS attack. Yung isa si overwhelming quantity of traffic. So pag sinabi nating overwhelming quantity, yung network ay nagsasend ng enormous data para mag-slow down yung response ng website. So, yun yung binabanggit natin kanina. And then, is sa DOS, malicious formatted packets. So, yung packet is a collection of data that follows or flows between a source and a receiver computer or application. So, when a malicious formatted packet is sent, the receiver will be unable to handle it. So, pag sinabi nating packets, ito yung ano, hindi mo kaagad nalalaman kung ano yung laman ng system or ginagamit na rin packets na to para bumagal yung flow ng isang system. Next. So, yun yung binabanggit natin kanina na nagkaroon ng, kaya naging idea, dito na nabuo yung idea ng bot. So, ang botnet ay isang computer na na-infect and pwede siyang makontrol ng mga malicious individual or group. And yung botnet is a group of these bots connected through the internet and allowed or controlled by the attacker or by an attacker. So, imagine na hundreds of or thousands of compromised computers are being controlled together, and that gives an attacker much great power. Parang ganito siya. Ganyan. So, ito yung DOS kasi DDoS, Distributed Denial of Service. Gumagamit sila ng bot para makapag-enter sa firewall at ikalat yon sa mga computer sa isang companies. Yan. Next naman, we have the on-path attack. In this attack, the attackers intercepts or modifies communication between two devices, such as between a web server or a web browser. So, kung narinig nyo na yung man-in-the-middle attack, ganun siya. So, ang important idea dito is that the attacker gets in between the communicating parties. Kaya nga siya man-in-the-middle. So, kumbaga, kung makikita nyo man yung aking isusulat, so kung ito si sender, and then ito si receiver, meron dyan papagitan na si man in the middle. So, ang gagawin niya is papalitan niya yung file na sinesend ni sender papunta kay receiver. So, kung si sender ay nagsisend kunwari ng 10,000 pesos, si man in the middle papalitan niya yan ng 5,000. So, 5K na lang marireceive na receiver, pero ang nasend niya ay 10,000. Ganun yun. So this type of attack is also referred to as yun nga, man in the middle or man in the mobile attack. So si MIT-M or man in the middle happens when a cyber criminal takes control of a device without the user's knowledge. With this level of access, an attacker can intercept and capture user information before it is sent to its intended destination. These types of attacks are often used to steal financial information, kagaya na binanggit ko kanina. Next naman is man in the middle. So, a variation din to ng man in the middle. Pero, ang nagtitake control naman or ang nagtitake control naman over is yung mobile device. Kagaya ng Zeus is one of the example of a malware package with Bitmo capabilities. It allows attackers to quietly capture two-step verification SMS message that are sent to the users. So, ganun yun.
Next, we have the SEO poisoning. Wala ba akong nalagpasan? Next, we have the SEO poisoning or the search engine optimization poisoning. So, kaya siya poisoning kasi ganito siya. Huwag ko na siyang babasahin. Ganito lang yun. Di ba meron kapag pumunta tayo ng Google, may sinesearch tayo. And upon typing or searching, pag in-enter mo siya, doon sa in-enter mo or pag tinype mo na isa-search mo, automatically, bibigyan ka ng parang listahan ng mga websites na pwede mong puntahan na related doon sa sinearch mo. Okay? So, kunwari, nag-search ka, Korean drama. Tapos, dilitaw lahat ng mga websites ng Korean drama. Listahan yon. So, that is search engine optimization. Binibigay nila sa'yo yung pinaka-the best na mga websites na pwede kang mag-inquire or pwede mong i-access. So, kaya siya nagkakaroon ng poisoning, it is because nag-i-increase siya ng traffic para may mga websites na yun ang papalit or papasok doon sa parang listahan um, ng mga websites na ino-offer sa'yo ng search engine. So, say for example, meron kang, di ba, kunwari may 10 kang ano dyan, no? May 10, o 7, o 7 na lang, di na kasya. So, mga legitimate, kunwari yan ng mga, companies na may mga websites. So, nandito na sila sa better position. Ganyan. So, yung attackers, magta-take advantage sila. Gagamit sila ng mga push websites. Kung meron tayo ditong 7 na legitimate companies na na-optimize na mga websites. Yung parang, ito yung mga best websites according to dun sa sinearch mo. So, yung mga attackers, tinitake advantage nila to, nagpupush sila ng mga malicious websites higher at sinasama nila dito sa mga resulta. So, kaya tinatawag siyang poisoning. So, ini-insert nila yan dyan. Nagpupush sila ng mga websites. So, kala mo dahil ina-offer siya na pangalawa is the best siya, di ba? Pero kapag kinlik mo siya, tapos eto pala yon malicious website pala siya, yung ma-open mo is a website wherein it would be very dangerous kapag may mga na-click ka or na-download ka from that site. And I hope you do understand kung ano ibig sabihin ng SEO poisoning. Next. So, itong next ay activity kasi siya. So, lagpasan natin. So, let's now talk about passwords. So, entering a username and password is one of the most common ways of authenticating a website, di ba? So, therefore, kapag na-obtain yung password mo, it can give cyber criminals access sa mga valuable information about you. And there are several password attacks that we need to recognize. So, number 1 nga dyan ay yung password spraying. It involves trying a small number of commonly used passwords across many different accounts. So, ito yung binabanggit ko kaya itong nakaraan sa para siyang spraying ng pabango, di ba? So, itatry mo, kumbaga, yung iisang pabango na yon ay gagamitin siya ng lahat. So, parang ganun yung idea niya. Kaya siya spraying. Itatry siya ng lahat. So, yung password mo, itatry siya sa lahat ng account na meron. Ganon. Next is the dictionary attack. Ito ay yung systematically, tinatry yung mga words from the dictionary or commonly used words list as a password. Next is the brute force attack. Ito yung tinatry yung mga possible combination of letters, numbers, and symbols until makuha yung correct password. Next naman is yung rainbow attack. Ito yung mga computer systems are stored as plain text pero naka-hash value sila. So meron silang mga unique identity ng data. So for example is yung alt 164 is equal to enye na small.
So, ganun yung mga sinasabi niya dun na hindi nakastore sa plain text by siya, numerical values at dun yung ginagamit nila. Next is traffic interception. Ito naman ay yung madaling basahin ng human eye. So, yung mga machines yung nag-intercept ng ganitong communication. Next, we have the advanced persistent threats. Yan. So, finally, dito na tayo sa pinaka-last. An APT or advanced persistent threats ay para siyang multi-phase, long-term, stealthy, and advanced operation against a specific target. So, pang matagalan siyang pagpaplano. So, ang goal kasi is mag-deploy ng customized malware na magiging siyang undetected doon sa target system. So hindi siya kagaya ng mga simple attacks na mabilis lang mangyari. Yung APT kailangan niya ng careful planning for a long-term presence. So kaya pinaplano siya. So the most important lesson ngayon is that we should remember na ang cybersecurity is not only about protecting computers, we also have to protect information, networks, accounts, and the people. So, ang attackers gumagamit ng technology, but they can also use deception and human behavior. So, always remember, think before you click, verify before you trust, protect before you regret. So that concludes our lesson on attacks, concepts, and techniques. Thank you and have a nice day.